Kaylin Alcantara. Ginugol ang ika-22 kaarawan kasama si Kobe Paras, nanay sa New York. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Si Kaylin Alcantara ay gumugol ng ika-22 birthday kasama sina Kobe Paras at nanay sa New York. Nag-enjoy si Kaylin Alcantara sa kanyang 22nd birthday. Present siya ng rumored boyfriend niyang basketball player, si Kobe Paras, at ng kanyang inang si Rowena sa New York City. Sa Instagram, nagpost si Alcantara ng clip kung saan nakita silang magkatabi ni Paras habang kumakain sa isang restaurant sa Big Apple. Binati rin si Paras ang birthday girl sa kanyang Instagram page pamamagitan ng pagbabahagi ng solo pic ng actress mula sa kanilang dinner date sa Manhattan at simpleng isinulat, HBD. Ayon sa ulat sa 24 oras, katapos ng hapunan ng dalawa kasama ang nanay at kaibigan ni Alcantara, nagpatuloy sila sa panonood ng Weekend musical sa Broadway. Bukod sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan, sa New York din si Alcantara para makibahagi sa Fashion Week na gaganapin mula September 6 hanggang September 11. Kaylin Alcantara nag-celebrate ng birthday sa New York, nag-dinner at nanood ng 24 oras. Sa isang kanyang nakaraang panayam, hiniit ng 22-year-old actress na wala siyang utang sa publiko ng anumang paliwanag tungkol sa nakita niya kay Paras, lalo na ang viral video ng kanyang pagkakaupo sa kandungan ng basketball player. Binigyang diin ni Alcantara na pinaghahalagahan niya si Paras ni letter shite at patuloy na tinitiyak na kanya na siya ay hindi ba pa sa kanyang buhay, pag-ibig at sa mga isyong binabato sa kanya. Black lipstick actress ay nahuli sa kontrobersya noong nakaraang taon nila ng rumored boyfriend na si Mavi Legaspi. Nakatakdang bida si Alcantara sa Shining Inheritance, ang paparating na Philippine adaptation ng 2009 Korean drama na Brilliant Legacy. Samantala, dati nang nakipag-date si Paras kay Erica Ray Patornak, ang anak ng actress na si Ina Rimondo. At sa kabilang banda, Kobe kay Kaylin, I am so proud of you on who you are. You are becoming. May nakakilig na mensahe si Kobe Paras para kay Kaylin Alcantara. Tapos usap-usapan ang sweet na video ng kanilang bonding karaoke. Sabi rin ng actress na nakilala niya ang pamilya ng binata. Fast talk with Tito Boy Abunda nitong Huwebes. Naging matipid ang pahayag ni Kaylin tungkol sa namamamagitan sa kanila ni Kobe. Ika nga, nagbigay ng detalye si Kaylin nang mamataan silang magkasama ni Kobe na maghahawak ang kamay matapos ang Jamie Gala. Pagbas po kami, separate po kaming pumasok sa Jamie Gala. The story behind it, first time po kasi ulit ni Kobe mag-attend ng isang event. Kinakabahan po siya ng sobra. So as always, I was there to support him. It's my way. Pagpapatuloy pa niya. Bukod dito, nakilala na rin ni Kaylin ang pamilya ni Kobe. Ang ama nitong si Benji Paras. Meeting po sila at sinamahan ko rin po ulit si Kobe. Support him. Supporter po kasi talaga ako, sabi pa ni Kaylin. Syempre po, para mas makilala ko po si Tito Benji. Sinurpresa ni Tito Boy si Kaylin na magdiriwang ng kanyang kaarawan sa September 3 ng isang nakakiling na video message mula kay Kobe. Hey Kai, I just want to wish you a very happy birthday. So proud of you of who you are and who you are becoming. You make everyone you meet feel so loved and wanted, and you are also an inspiration to so many people. I'll always be there to support you. I'll see you soon. Mensahe pa ni Kobe kay Kaylin. Pahayag naman ng papasalamat ang dalaga sa basketball player. Of course, thank you. Ang po ang masasabi ko ngayon. Diba alam niya naman po yun. Because lagi po naming napag-uusapan. Kanyang sinasabi sa akin na I am more than the shoes thrown at me. I'm more than my love life. That's why lagi niyang sinasabi na dito lang ako. Ako na muna. I will let you shine because he knows po kung ano yung mga napagdaanan ko na I-appreciate it. Ni pa ni Kaylin. Ngunit para kay Kaylin, si Kobe ang dapat sumagot sa mga tanong tungkol sa estado ng kanilang relasyon. Sana nga po makabalik po siya rito na po ang sasagot ng mga tanong ninyo kasi I think that's the proper way, sabi pa niya. At sa kabilang balita naman, Ella Cruz, pinalagan ang satire FB page. Ipapakulong ko kayo. Hindi na nagtimpi pa ang dancer-actress na si Ella Cruz ng isang satire Facebook page na gumamit ng kanyang pangalan at rin ng kanyang larawan. Nitong Lunes, September 2, nagpost ang dalaga sa kanyang Facebook page hinggil sa peking pages na gumagamit sa pangalan at larawan. Batay sa post ni Ella, hindi ito ang unang beses na nagpost ng turang page na gamit ang kanyang pagkakakilanlan. Ang latest post ng mga ito ay sinabi raw umano ng dalaga. Hindi nito maintindihan kung bakit kailangang mag-suspend ng klase dahil sa bagyo.
Hindi dapat hadlang ang malakas na ulan at hangin sa pag-abot mo sa pangarap mo, say paumano ni Ella ayon sa naturang page. Kaya naman, hindi na nakatiis ang dalaga. Null out na nga ang naturang page para patigilin ito sa pagpapakalat ng fake news. Ani ni Ella, unang bisis na pinost niyo ko, pinalambas ko. Pero itong pangalawa, di ko pababayaan. Uloy pa niya, sa siyam na admin at lalo si Yumina Okada, kaya maglas ng tunay na pangalan. Burito akong itapik dahil siguro mataas reach nyo kapag ako post nyo. Gets ko naman na trabaho nyo yan at paninir at pagkakalat ng maling impormasyon. Nagpapalamon sa inyo, kaya sige ibibigay ko na yung pansin na hinahanap nyo. Mat aware siya na isang satire ang naturang Facebook page ay marami pa rin daw kasi ang naniniwala sa mga post nito. Kakalungkot na sadyang ang daming naniniwala agad. Mga unang nababasa lamang nila, lahat na lang pinaniniwalaan agad, lahat na lang may nasasabi agad. Nakakalungkot na ganun na tayo kabilis maniwala kung ano lamang una nating nakikita. Walay namang post ay sinabi ni Ella ang mga code na ginagamit ng siya sa admin ng Pipa Plates Chika Updates page. Pangako, ipapakulong ko kayo. Winter Suda, Una Vitia, Mion Archive, Jion Wee, Kenzo Shibama, Annalyn Restricted, Thailand Huxley, Mina Okada, Lucifer at Annalyn Restricted 2. Sobrang galit na nga si Ella Cruz dahil hindi naman talaga tama din na gagamitin yung pangalan niya lang manira o magsalita ng kung ano-ano. Naman siyang ganyan para hindi magsabi ng ganyan. Isa siyang edukadang tao. Alam ni Ella Cruz kung ano ang gagawin niya. Hindi niya maintindihan kung bakit yung mga tao bigla na lang naniniwala sa mga fake news. Alam naman nila na kung tutuusin ay hindi niya sasabihin yan. Kasi siya sa kaniyang mga career sa buhay. Paano siya makakapag-post ng mga ganyan? Kaya hindi niya maintindihan kung bakit napaka-gullible ng mga tao. Ang daling maniwala para lang sa mga ganyang salita. Kaya ngayon, ayaw na niyang masira ang kanyang pangalan. Kaya kung nung una ay pinalampas niya, ika nga nang sabi niya, yun ay kakasuhan niya na talaga. Hindi na siya maaawa. Yan ang source of livelihood niyo. Ganito rin ang source of livelihood ko. Di ko hahayaang para lang sa inyo ay masira ito. Ito ang pangalan ko na pinaka-iingatan ko ng matagal. Pasensyahan na tayo. Kung yan ang gusto niyong sumikat ay pasisikatin ko kayo. Ito na lang tayo sa abogado. Kaya ngayon, ayaw na niyang masira ang kanyang pangalan. Kaya kung nung una ay pinalampas niya, ika nga nang sabi niya, ngayon ay kakasuhan niya na talaga. Hindi na siya maaawa. Kung yan ang source of livelihood niyo, ganito rin ang source of livelihood ko. Hindi ko hahayaang para lang sa inyo ay masira ito. Ang pangalan ko na pinaka-iingatan ko ng matagal. Kaya pasensyahan na tayo. Kung yan ang gusto niyong sumikat ay pasisikatin ko kayo.